Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Gabayan niyo po kami sa aming lesson at bigyan niyo po kami ng kaalaman. Maraming salamat po. Amen. Amen. Ayan. So, sino ang sekretarya ng inyong klase? Maaari ko bang malaman kung sino lumiban? Wala akong lumiban sa araw na ito. Ayan. So, ngayon naman, bago kayo umupo, ay tingnan muna natin ang paligid kung may mga nakakalat at itapon sa tamang basurahan. At pagpantay-pantayin na rin ang mga upuan. Ayan. Pwede nang maupo. So, ayan, magbalik-aral muna tayo. Sino ang nakakaalala ng pinag-aralan natin nung nakaraan? Miss Sabrina. Ito po ay tungkol sa migrasyon. Okay. So, ngayon naman ay dumako tayo sa ating kasunod na aaralin. So, ngayon meron akong hinandang gawain 1. Ipakita mo kung sino ka. Ito ay hahatiin ng guro ang klase sa 3 grupo at ibibigay ang 3 illustration board sa bawat grupo na gagamitin para sa aktibidad na ito. Ito na lang, ito yung 1, 2, and 3. Tatlo. Mag-aaral sa loob ng 5 segundo. Paunahang makapagsulat sa illustration board ng tamang sagot at ito ay itataas. Ang unang sasagutan ninyo, hulaan ay yan. Susulat. Okay, Miss Aquino. Pera. So, tama ang kanilang grupo. Pangalawa, ito ay lugar na kung saan madalas natin makikita. So, ang una ay sila, Kaida. Ang tamang sagot ay Palengke. Wow! Sunod naman ay number 3. Ito ay isang uri ng pagkonsumo na direktang nakakapagbigay. Ayan, Miss Aquino, pagkain, tama ba? Tama. Pang-apat, ito ay madalas nating nakikita sa anumang uri ng social media. Yan. Miss Aquino, pakitaas ang iyong illustration board. Yan ay TikTok. Mali. 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 And I? Demonstration effect. Mali. So, ang tamang sagot ay influencers. So, pang last naman ay ito ay isang proseso ng pagbili ng mga produkto o serbisyo sa pamamagitan ng internet. So, ang una ay si Aquino. So, ano yan? Shopping. Shopping. Ulit sa mga tayo shopping sa Diega. Shopping. Shopping. So, ang nanalo sa atin palaro ay ang So, base sa ating mga sinagutan, may ideya na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin sa araw na ito? Yes, Miss Aquino? Ang tatalakayin po natin sa araw na to, iba't ibang uri ng pagkonsumo. Okay, very good. So, ano pa? Sino ang nakapagbigay ng kahulugan ng pagkonsumo? Yes, Miss Maru? Yung pagkonsumo po, isa po itong gawain ng mga tao na kung saan gumagamit sila o bumibili sila ng mga produkto upang matugunan yung kanilang mga pangangailangan
ay tama. Yan ay connected sa pagkonsumo. Ngayon naman, sa aking mga larawan na pinakita, iyan ay halimbawa ng pagkonsumo na ginagawa natin sa pang-araw-araw at mga kagustuhan natin. So, sino makakapagbigay pala ng mga pinakita kong picture na halimbawa ng pagkonsumo? Yes, Miss Maroon. Lahat po ba? Pera po, palengke, online shopping, influencer. And last? Hindi. Pera, palengke, online shopping, influencer, And hindi ko alam yun sa ano? Yes. Pagkain. Yes, very good. So, ito ay tama. So, ngayon naman ay dumako tayo sa ating tatalakayin na pinamagatang nasusuri ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. So, ngayon naman, pakibasa ng sabay-sabay. Natutukoy ang paglalaan ng konsumo. Naipapaliwanag ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo at naipahayag ng mga mag-aaral ang kahulugan ng bawat salik. Okay. Ngayon naman, ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ay number 1 ay salik at saka ang nakakaapekto. Alam niyo na ba kung ano ang salik at nakakaapekto? Opo. Sa madaling salita, ang salik lang ay ito ay nagpo-focus siya sa mga sitwasyon o pangyayari o proseso na basta nagpo-focus siya sa mga bagay. At yung nakaka-apekto naman is nagpo-focus siya sa isang tao, grupo o mga kalagayan. Next naman ay pagkonsumo. Pakibasa na sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Proseso ng pagbili, paggamit at pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng isang tao. Tulad nga ng mga sinabi ninyo kanina ni Miss Aquino at ni Miss Maruho, ang pagkonsumo ay nakafocus siya sa isang proseso ng mga pagbili at pangangailangan ng tao o mga kagustuhan. So, meron tayo ditong iba't ibang salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ng isang tao. So, ang una ay pakibasa ng sabay-sabay. Pagbabago ng presyo. 1, 2, 3, go! Pagbabago ng presyo. Kapag mababa ang presyo nito ay bumibili ng maramihan ng mga motorista. Sa kabilang banda naman, kapag mataas ang presyo ay kunti Kunti o naayon. Ayan, pakibasa ulit ng sabay-sabay. pagbabago ng presyo. Kapag mababa ang presyo nito ay bumibili ng maramihan ng mga motorista. Sa kabilang banda naman, kapag mataas ang presyo ay kunti o naayon ng sa konsumo. So, ang sinasabi lang dito pagbabagong presyo ay kapag mababa ang presyo nito ay bumibili ng maramihan ang mga motorista. So, dito sa pagbababa, for example na lang is itong pamaypay. Pag mababa ang presyo, maraming makaka-afford, maraming makakapag-consume ng pamaypay na ito. Subalit sa kabilang banda naman daw, kapag mataas ang presyo ay kaunti o naayon ng konsumo ang binibili nila. So, pag mataas ito, for example, itong pamaypay ito ay nagkakahalaga na 100 pesos. So, konti lang ang makakapag-consume nito dahil mahal ang presyo. Next naman ay kita. Pakibasa ng sabay-sabay. kita. Bibigyan rin ng paraan ng pagkonsumo ng isang tao ayon kay John Maynard Keynes, isang ekonomistang British, sa kanyang aklat na The General Theory of Employment, Interest, and Money na inilathala noong 1936. Malaki ang kaugnayan ng kita ng tao sa kanyang pagkonsumo. So, dito naman sa kita ay nagdidiktayin ang kita para sa paraan ng pagkonsumo ng isang tao. Ayon kay John Maynard Keynes,
isang ekonomistang British sa kanyang aklat na The General Theory of Employment, Interest and Money, inilathala noong 1936, malaki ang ugnayan ng kita ng tao sa kanyang pagkonsumo. Example na lang natin dito, ako, for example, ako ay nagtatrabaho sa isang, halimbawa na lang natin construction worker ako. Tapos si Faida naman ay engineer. Siya ay engineer. So ako naman, yung kita na kinikita ko sa trabaho ko ay kakaunti lamang. So nakaka-apekto yun sa mga bibilhin ko na pangangailangan ko. Tapos si Faida naman, dahil engineer siya, malaki ang kanyang kinikita at yun naman ay nakaka-apekto sa pagkonsumo niya. Ibig sabihin, dahil engineer siya, professional siya, mas malaki yung kita na natatanggap niya. So mas malaki yung mga nabibili niya. Naintindihan ba? Yes po. Next naman ay mga inaasahan. Pakibasa ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Mga inaasahan. Ang mga tao ay pinipilit na huwag munang gastusin ang salapi at nabawasan ang pagkonsumo upang mapagandaan ang mangyayari sa mga susunod na araw o panahon. So, dito naman sa inaasahan. Sino ang makakapagbigay ng example sa mga inaasahan? Yes, Miss Tulika. Kagaya po ng mga paparating na kalamidad, mga babayarin ang mga bills, or sa school po naman is mga tuition. Ayan, very good. So, tama yung sinabi ni Miss Sonika. At another example sa mga inaasahan. Ngayong December, ano nga ba yung mga inaasahan yung, for example, sa online shopping? Ano yung mga inaasahan nyo ngayong December? Let's go. Inaasahan ko po sa mga, kumbaga sa Shopee po, bababaan po nila yung presyo ng mga paninda nila, yung mga paninda po nila. Yan, very good. So, tama din ang sinabi ni Miss Maruhong. For example, ako, may inaasahan akong sale sa Shopee. At yung ano na yun, yung pag-sale nilang yun, nagsasave ako ng pera ko para sa pagdating ng sale na yun, mas marami akong mabibili na mas murang halaga. So, next naman ay pakibasa ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ito ay nagdudulot ng pagbaba sa kanyang pagkonsumo dahil nabawasan ang kanyang kakayahan na makili ng produkto o serbisyo. Tataas naman ang kakayahan niyang konsumo kapag kaunti lamang ang pinabayaran niyang utang. So, dito, sino ang makakapagbigay ng example? Yes, Mr. Balon? Ano po, kumbaga po, magkaroon ka ng pagkakautang sa 5-6 po. Pag magbabayad, kumbaga po, sahod ko ng linggo, babayad ka po doon sa kanya ng kalahati po ng sahod mo. Bababa na po yung magagastos mo para sa mga bibili mo po na produkto. Yes, very good. So, tama ang sinabi ni Mr. Baldon. At isa pang halimbawa, for example, meron akong utang kay Pia na 100 pesos. Tapos, habang papunta ako sa kanila, may nakita akong presto na nagkakahalagang, sabihin na natin, 150 pesos. Wow! So, itong presto na to, hindi ko siya mabibili kasi meron akong utang kay Pia na 100 pesos. So, wala na makikira sa akin na pera. So, hindi ko na siya makakonsume. Hindi ko na siya mabibili. So, naiintindihan po ba? Oo. Next naman ay demonstration effect. Pwede pakibasa ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Madaling maimpluwensyahan ang tao ng mga anunsyo sa radyo, telebisyon, pahayag at maging sa internet at ibang social Ayan. media. Sino ang makapagbigay ng example? Yes, Miss Akira. Yung dito po sa demonstration effect is madali tayong naniniwala tayo na influential tayo sa mga naririnig natin o napapanood natin sa iba't ibang social media platform na meron doon nakikita natin sa ano. Yes, very good. Another example pa, sino dito yung may mga idol sa TikTok? Ayan, si Miss Pidia, meron siyang idol. So, pag may idol tayo at pag meron silang, halimbawa, meron silang ini-endorse na bagay. Siyempre, pag nakita natin yung idol natin na may ini-endorse,
particulars na bagay na yun, at tayo naman ay gagayahin natin sila dahil iniidolo nga natin yung influencer na yun. Naintindihan ba? Okay. So ngayon naman ay kahalagahan ng pag-aaral ng mga uri na nakakaapekto sa pagkonsumo. So ano nga ba ang kahalagahan ng pag-aaral ng mga uri na nakakaapekto sa pagkonsumo? Sino makakapagbigay ng insight? Yes, Miss Sonega. Ang pag-aaral po ng kalagahan ng mga salik na nakakapekto sa pagkonsumo is natutulungan niya po tayo na maging isang matalinong mamimili nang sa gayon ay hindi tayo madaling mabudol or magpadala sa minsan po sa kagustuhan natin, kung hindi is mas mag-rely po tayo sa mga pangangailangan. Yan, very good. So, dagdag pa ang kahalagahan ng pag-aaral ng mga salik na nakakapekto sa pagkonsumo ay ito ay nakakapagpaunlad din ito ng isang matatag na ekonomiya sa lipunan at kapaligiran. So ngayon naman, dumako tayo sa gawain 2. Pag-isipan mo ako, pakibasa ng sabay-sabay ang panuto. Nakalagay sa ibaba ang tatlong sitwasyon na maaaring mangyari sa iyo kung saan kinakailangan mong magdesisyon kung ano ang dapat mong piliin. Sa bawat sitwasyon, punan ang bawat kahon upang mabuo ng konsepto. Ayan, may bibigay ako sa inyo answer sheet at dito nyo ilalagay yung mga bibilihin ninyo. Pakibasa. Bibigyan ko kayo ng 5 minutes. So pagkatapos nyong sagutan, ay makikipag-exchange kayo at yung partner nyo ang mag-score sa inyo. Ayan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Mag-exchange na po kayo at scorean ninyo ang mga gawa ng Ilang points po ito? 12 points. Ayan, okay na po ba? So, who got 20? Ayan, magagaling. Dahil naka-perfect kayo ay pagpapalaki. So, ngayon naman ay dumako tayo sa gawain 3. Gawain 3? Pakibasa na sabay-sabay ang paluto. Nakasulat sa kahon na nasa gitna ng graphic organizer ang salitang pagkonsumo. Nakakabit ito ang brako kahon. Isulat sa mga brako kahon na ito ang mga salita na may kinalaman sa pagkonsumo. Matapos ito ay gamitin ang mga salita na inilagay sa kahon upang makabuo ng sariling pagkakalagan Sa salitang pagkonsumo para sa iyong luto. Gawin ang mga ito sa mga sagutang papel. Ayan. So, isulat nyo na lang siya sa likod ng mga sinagutan nyo kanina. Natatawag ako kung sino ang mag-share ng kanilang slide.
po ba? Hindi pa po. So, tapos na po ba? So, ang tatawagin natin ay si Miss Gulen. Maaari ka ba mag-share ng iyong sagot? Isulat sa mga blankong kahulay sa mga salita na may kailangan sa pagkonsumo. Ang mga nilagay ko po sa mga dito sa graphic organizer tulad ng mga pagkain, mga damit, mga protection equipment, mga sanitizers, ano ba mga Okay, magaling. So, last, sino makapagbigay? Si Miss Soniega. Ang inilagay ko pong salita ay pagkain, serbisyo, pangangailangan, kagustuhan at mga inaasahan. At yung sentence ko po, ang pagkonsumo ay tumutulong sa pagbili ng produkto at serbisyo dahil ng pagkain. Ito ay tinuturing ng pangangailangan at kagustuhan. Ayan, magaling. So, nagets niyo na ba kung ano yung mga pinag-aralan natin? Opo! May tanong pa po ba? Wala po! Okay. Next naman ay ayan. So, ano nga ba ang ano ang natutunan nyo sa aralin ito? Yes, Miss Aquino? Ang natutunan ko po sa aralin na ito ay ang iba't ibang uri ng pagkonsumo na nakaka-apekto sa atin ay kung ano yung epekto ng pagkonsumo sa pamumuhay natin sa pag-aaral. Ayan, magaling. Sa pangalawang katanungan, ano naman ang mga aral at pagpapahalaga ang iyong natutunan? Yes, Miss Maru. Natutunan ko po na makalagang pag-isipan muna natin o alam muna natin yung ibang mga bagay at pag-ayon nila mga produkto na mga gusto natin. Yes, magaling. So, sa pangatlong katanungan, paano mo magagamit ang iyong natutuhan sa iyong toong buhay? Yes, Miss Solita. Magagamit ko po yung mga natutunan ko dito para makapagbahagi din po sa iba ng kaalaman para din po maging matalinong mamimili din po sila gaya ko. Yan, magaling. So, lahat na ba naintindihan kung ano ang ating tinalakay ngayong araw? Opo! Ayan. So, meron akong hinandang pa gawain 4. Piliin mo ako. Panuto, basahin at unawain mabuti ang bawat pangungusap at piliin ang tamang titik na tumutukoy sa tumpak na kasagutan. Isulat sa sagutang papel ang mga sagot. Number 2. Number 3. Number 4. Tapos na, number 5. Tapos na. Number 6. Number 7. Number 8. And number 9. And last is number 10. Yes, number. Ito ang, may pag-exchange na kayo. Ito ang tamang sagot.
Yan. So, sino ang naka-perfect? Yan, very good. Wow! At dahil natutunan nyo na ang lahat, meron akong ka-assignment. Isasend ko na lang ang PPT sa ating GC. At ito ang rubrics. Ayan. Ito lamang ang ating aaralin sa araw na ito. At naway marami kayong natutunan sa aking ituturo. Paalam? Paalam!